to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is near. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Tayo po ay sama-samang lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa aming buhay. Araw-araw, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin ang lahat ng aming pangangailangan. Ni minsan, Panginoon, hindi po kayo nagkulang. Pinasisikat mo at pinalulubog ang araw para sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ay nasusumpungan namin ang iyong biyaya, ang iyong pagmamahal, ang iyong pangangalaga. Salamat, Panginoon, sa iyong proteksyon sa bawat isa. Ngayon, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mong kami ay sama-samang sumamba sa iyo, mag-alay ng mga papuri at panalangin, mag-alay ng aming sarili, sapagkat ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat naming sambahin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ihanda mo ang aming puso. Linisin mo ito, Panginoon, mula sa anumang karumihan, mula sa anumang pagkakasala na aming nagawa. Banal na Espiritu, inaanyayahan namin kayong mangusap sa amin, magmula sa mga awiting ito hanggang sa mga mensahe at panalangin. Ikaw ang mangusap sa bawat isa. Tulungan mo po kaming sumunod sa mga aral ng Panginoong Jesucristo at patuloy na makita sa buhay namin ang pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Ama, maraming salamat po sa iyo. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pagliligtas sa amin. Narito kami, Panginoon, dahilan lamang sa iyong awa at biyaya. Sasambahin ka namin, pupurihin ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon sa pamagitan ng mga pag-awit para sa Kanya. Yan, good morning po sa ating lahat. Alam ko po na at some point in our lives, nahirapan tayong ituon yung focus natin sa glory ni God. And that results us na maging bitter sa mga problemang dumadaan sa buhay natin. But you know, kahit anong tindi ng problema natin, malalampasan natin yan sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? If we will spend our day in His presence, every day will be sweeter than the day before. Kaya ano pang hinihintay natin? Tayo ay sumayaw at umawit sa ating Panginoon. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning
verse 31 says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Let's continue to sing for the Lord. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come live in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on Yes, Lord God, Heavenly Father, glorify you, our God and Creator, Lord. Tunay nga kayo yung maaasahan namin, Lord. As we gather here, Lord, we pray, Lord, na kayo po ang mag-cleanse sa amin, O Lord. At gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan, Lord. Kung nagkasalaman po kami sa isip, salita, or sa gawa, Lord, kayo po ang magpatawad sa amin, Lord. Lord, also we ask for thanksgiving, Lord, na we are here to thank you, Lord, for this new life and new opportunity, Lord. This new Sunday, Lord,
to worship you, Lord. Tunay nga, Lord, na ikaw po yung lagi nandyan para sa amin, Lord. Kayo po ang manahan sa amin at kayo po ang mag-lead sa buhay namin, Lord. As we continue, Lord, kayo po ang nagbigay sa amin ng knowledge and wisdom, Lord, upang ma-absorb namin yung message na ituturo niyo sa amin, Lord. It is all we ask in Jesus' name. Amen. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta na po kayo? At naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa kabila ng pandemic na ating naranasan ngayon ay sa pagpapala po ng Panginoon na kayo po ay nasa mabuting kaligayan. Sa oras na ito ay ating ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga puso at isipan sa pagkikipagtipan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkikibahagi sa kanyang banal na dulang upang ipag-aalaala natin ang kamatayan, muling pagkabuhay at muling pagparito ng ating Panginoon. Bago tayo manalangin ay nais kong basahin po sa inyo ang paalaala ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 28. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink for the cup. For those who eat it and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment of themselves. Kaya sa oras na ito ay ating siyasatin ang ating mga sarili upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng kanyang banal na hapunan. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Sinasamba ka namin, Panginoon. Iniibig ka namin at pinadakila.
At napapasalamat po sa Panginoon sa pagkakaloob mo sa amin ng buhay. At higit sa lahat, maraming salamat sa pagkakaloob mo sa amin ng inyong anak na si Kristo Jesus upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tinubos niya kami sa pagkakasala. Itinuro niya kami sa amin ang pagpapatawad. Na kung di kami magpapatawad, Panginoon, ay di mo rin kami patatawarin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay humihiling ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Hugasan mo kami, Panginoon, linisin mo kami, upang kami po ay dapat na tumanggap ng iyong mga pagpapala. Pagpalain mo po ang simbolo ng iyong katawan at dugo, at pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na tumanggap nito. Panginoon, maraming po salamat sa iyong dakilang pag-ibig na inialay mo ang iyong buktong na anak upang kami po ay magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan sa muling pagbabalik ng aming Panginoon. Maraming po salamat at ang aming samod na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagpuputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kanin ninyo itong aking katawan." Sabay sa likod natin ang inyong tinapay. Yan po ay kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at binigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat yan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan." Sabay-sabay natin inumin ang saro. Ang sarong ito ay kalarawan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus sa ikalilinis ng ating mga kasalanan. Dapat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang mga salita at pagpalain po kayo. Maraming pong salamat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga bisita, sa ating pong mga kapatiran na nanonood ng ating online worship. Nawa po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Samahan niyo po ako na basahin ang ating talata na magmumula po sa mga awit sa chapter 37, verse 7. Sabi po dito, "Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan, umuunlad man sila." Sa atin pong pagbibigay, minsan nagnanais tayo na magbigay ng mas malaki, mas madami, pero minsan nakakalimutan po natin kung saan natin kinukuha ito. Minsan, madalas tumitingin tayo sa mga nakikita natin. Ay, bakit mas malaki yung binibigay niya? O kaya, bakit parang mas marami siyang pera, salapi, yaman? Kaya po minsan, gumagawa tayo ng paraan upang mahigitan ito. Pero sa maling paraan. Kaya po sinasabi sa atin sa kawikaan na huwag tayong mainggit sa mga bagay na yun. Bagkos, kamtin natin yung mga bagay na yun ng nasa tamang paraan. Kaya po tayo, lalong-lalo na sa ating Panginoon, ayaw niya po yung galing sa masama. Gusto niya yung galing sa tama. Kaya po kung magbibigay man tayo, hindi tayo titingnan ng Panginoon natin na ito ay malaki, maliit. Ang mahalaga po ay nanggaling ito sa tamang paraan. Kaya po sa ating pagbibigay, siyasatin natin yung sarili natin kung sa tamang paraan ba nagmula yung mga bagay po na binibigay natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga biyayang ito na nasa harapan namin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang siyang lalong magparami nito, Panginoon, ng sa gayon, ng pagpapala po ninyo ay dumaloy
Hindi lang po sa amin, bagos Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Salamat Panginoon dahil nariyan kayo pang kami ay patuloy na gabayan, patuloy Panginoon na bigyan ng kaalaman, ng karunungan upang sa gayon magamit namin ng tama yung mga salapi, mga talento, mga kakayahan na ibinigay mo sa amin. Kayo Panginoon ang siyang gumamit sa amin upang sa gayon magamit namin ito sa higit pang ikalalawak ng inyong kaharian dito sa lupa. Kayo Panginoon ang gumabay sa amin at kayo Panginoon minsan kayo Panginoon ang madalas na magbigay sa amin ng kaparaanan. Panginoon, huwag kami doon manatili sa maling pamamaraan ng pagkuha nito, bagos Panginoon. Itama niyo kami kung kami may nagagawang mga kamalian, kayo Panginoon ang siyang maging sandigan namin at huwag Panginoon yung mga nakikita namin sa mundong ito. Ito ang aming hiling Panginoon kasama ng inyong kapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Bigyan nga po natin ng malakas na clap offering ng Panginoon. Are you blessed this morning? Amen! Amen! Praise the Lord. Ang topic po natin ngayong umaga ay the answer is prayer. Ang sagot ay panalangin. At buksan po natin yung ating Bible doon sa Book of James, chapter 5, verse 13 hanggang 20. Santiago, ang kabanata po ay 5, ang talata 13 hanggang 20. Samahan niyo po ako, tayo pong lahat ay tumayo. Bigyang galang po natin ang salita ng Diyos. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matipid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpawi ng maraming kasalanan. Ang atin pong golden text ay doon sa verse 16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Ang salita pong prayer ay isa po sa paulit-ulit na binanggit ni James o ni Santiago sa passage po na ito. Nagpapakita lamang po ito mga kapatid kung gaano po ka-prayerful itong si James na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. He is a man of prayer like our Lord Jesus Christ. Alam po ni James yung value ng prayer life.
Ano ang kapangyarihang maidudulot nito sa isang tao na nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap sa Diyos? Ang pananalangin po ay isang pribilehiyo para sa ating mga mananampalataya. Bakit po pribilehiyo? Dahil ang kakausapin po natin ay ang ating dakilang Diyos. Sa oras na ito, sa ating pagpapatuloy para pag-aralan ang topic na ito, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin kung gaano po kahalaga ang pananalangin. Samahan niyo po kami, Panginoon, as we all together discuss this wonderful topic, Panginoon, from the book of James chapter 5. We ask your Holy Spirit to continue to convict us, encourage us, na sa ganon patuloy kami, Panginoon, na mananalangin at patuloy, Panginoong, ipahahayag ang kabutihan mo at patuloy naming tatamasain ang kapangyarihan ng panalangin. Salamat po sapagkat ang sagot sa lahat ng aming pinagdadaanan ay panalangin po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samo at dalangin. Amen. Remember this, mga kapatid. A prayerful Christian is a powerful Christian. What prayer can do is what God can do. Anything that God can do can be done through what we call prayer. Sabi ni Jesus, the things that I do, you'll do also even greater works. Ang tanong, paano po mangyayari yung sinabi ng Panginoon na greater works pa yung magagawa ho natin compare daw po sa nagawa niya nung naandito siya sa lupa? Ang sabi po ng Panginoong Yesus, actually doon sa next verse, is through prayer. Ano mang hihilingin po natin, hingin natin ito through prayer at mararanasan po natin yung kilos ng kapangyarihan ng Diyos. It's our greatest responsibility and opportunity, mga kapatid. It's probably our greatest failure in Christian life kung hindi tayo mananalangin. Maraming tayong nadinig na pag-aaral tungkol sa prayers. Alam ko, punong-puno na po tayo. Sabi nga po, overloaded na tayo ng mga aral tungkol dito. No? Marami ng aral tayong pinagdaanan, marami ng nadinig all about prayers. Pero ang totoo po, marami pa rin pagkakataon sa buhay po natin na nararanasan po natin hindi tayo kontento sa mga prayers natin. We're not really satisfied with our prayer life. Ngayong araw po na ito, gusto ko pong sagutin po natin yung unang-unang nais kong talakayin po natin. Kailan po tayo dapat manalangin? When do we need to pray? Sabi po ni Santiago, may mga sitwasyon po sa buhay natin na pwede tayong manalangin. At ito po yung tatlong sitwasyon, tatlong bagay na yon. Unang-una po, we need to pray when we are facing any emotional situation. Ano mang nga po pinagdadaanan po natin, pwede po tayong lumapit sa Diyos para manalangin. Let's look at verse 13. Ang sabi po doon, is any one of you in trouble? He should pray. Yung original word o Greek word na ginamit po dito sa salitang trouble ay nangangahulugan po na to suffer misfortune, to be in distress, to be under stress, or what we call under tension. Sa ibang talata ng Biblia, tinawag po itong hardships. Ang sinasabi po ni James dito ay isang emotional distress caused by what we call external circumstances. Pwedeng dulot po ng kahirapan ng buhay. Lalo po ngayon sa panahong ito, talaga naman po wala na yatang hindi dumadaan sa hirap ng buhay. Pwede po yung krisis sa pera. May krisis po ba kayo sa pera? Of course, naaapektuhan yung ating damdamin. Pwedeng krisis sa relasyon or anything outside that breaks our heart. Yan sabi po ni David in Psalms 18 verse 4, in my distress,
I call unto the Lord. Ito ho ang tanong ko. Kapag ka po kayo ay may pinagdadaan ng emotional distress, ano po, or emotional pain, or something na sabihin po natin, nakawasak ng inyong puso, nasaktan ng inyong damdamin, ano po ang inyong ginagawa? Marami pong mga mananampalataya na kapag may pinagdadaanan silang emotion, ano ho, meron silang tinatawag na emotional distress. Ano ho, ang ginagawa po nila, sila po ay patuloy na nagrereklamo, naiinis, nagagalit, o kaya po ay naninisi. Si David, ang sabi po rito, no, in my distress, I call unto the Lord. When we are in distress, there are two possible things na pwede nating gawin. Two possible response na pwede nating maging katugunan o maging tugon. Pwede po tayong mainis or pwede tayong manalangin. Alin sa dalawa ang ginagawa po natin kapag meron tayong emotional distress? Kayo po, ano pong response nyo? Pag may problema po kayong pinansyal, ano pong response ninyo? Kapag kayo po ay may problema sa inyong asawa, ano pong response ninyo? Kapag may problema po kayo sa inyong mga anak, ano po ang response ninyo? Mahalaga po mga kapatid, ang tamang response sa bawat sitwasyon na hinaharap po natin. Sabi ni James, is any one of you in trouble? Ang sabi po niya, he should pray. Then ang sabi rin po ni James, is anyone happy? Let him sing songs of praise. So, meron pong dalawang bagay na sinasabi po si James dito na pwedeng pagdaanan natin emotionally. Yung una ay pwedeng yung pong emotional distress or yung pangalawa ay yung tinatawag po nating, ano po, kasiyahan. Ang buhay po, laging combination po yan ng saya, problema, luha, pagtawa, di po ba? Laging combination po ng hirap, sarap, no? Pag may fasting, may feasting, di ba? Pag meron pong mababa, merong mataas, di po ba? Pag may pagsubok, may pagpapala. Life is always a combination of two. Ang sabi ng Biblia, ano po, weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. Sabi ng Romans 12:15. Kaya dapat, alam nyo, na-realize ko lang, pag pastor ka or leader ka sa church, kailangan mabilis kang mag-shift ng gear. Alam nyo kung bakit? Kasi pwede ngayong umaga, nasa birthday celebration ka, di ba? Pero mamayang hapon, nasa lamay ka. Pwede ngayong oras na ito ay masaya ang kwentuhan, pero mamaya po, no, sa ilang sandali, meron pong magdudulog ng mabigat na problema. No? Yan po ang buhay ng mga pastor. They really know that life is always a combination of high and low, laughter and tears. Gusto ko pong maunawaan nating lahat yan na kahit kayo po dumadaan dyan. Kung may kasiyahan, ano po ang sabi? We have to offer a thanksgiving prayer. Di ba? Kapag masaya ka, express it. Sabi ni James, umawit ng papuri. I believe that singing is twice as praying. Hindi lang tayo umaawit sa panahon ng pagsamba, pag Sunday. Gawin po natin ito araw-araw sa ating personal na devotion. Alam niyo po sa bahay, meron po kaming family devotion every night. And we used to sing to the Lord. Eh mas maganda po din kung hindi lamang kayo family, kundi ikaw bilang individual, lalapit ka sa Diyos, dala-dala mo yung puso mo na umaawit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Eh, pastor, paano kung sintonado? Huwag kang mag-alala, wala namang nakakadinig kundi ang Panginoon. Di ba, minsan natatakot po tayo kasi, naku, baka sintonado ako. Naku mga kapatid, pinakamasarap sa tenga ng Diyos, ano po, yung tinig ng kanyang anak. Parang magulang, di po ba? Pag ang anak mo, bata pa, at umaawit na, ay kahit po wala sa tono, tuwan-tuwa ka. Bakit? Anak mo yun eh. Ganon din po ang Diyos. Again, when you're happy, sing unto the Lord. Praise is used 550 times in the Bible. It is to be our lifestyle as a Christian. Kaya nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan.
Kung nais niyo po ng isang malusog, masaya, at outpouring devotional life, ang sikreto po dyan ay praising while praying. Sing a lot in your quiet time. Sa bahay po, nakagawian ko na po na pag umaga, after ng devotion or before my personal devotion, nagpapatugtog na po ako ng praise and worship. Kasi gusto ko po na yung aking devotional life, yung aking Christian life ay punong-puno po ng pagpupuri sa Diyos. Kapag masaya ka, magpuri ka sa Diyos. Pag may problema ka, biling ka ng wisdom sa Panginoon through prayer kung paano mo malalampasan ang problema mo sa ngayon. Hindi lang naman po ito applied sa personal na buhay po natin. Dapat tayong maging sensitive sa ating mga kapatid o mga kaibigan o kamag-anak. Kung may nagagalak, we have to pray for them. At kung may pinagdadaanan sila, of course, ipag-pray din natin sila and vice versa. Anyayahan natin silang, ika nga po ay manalangin. Anyayahan natin sila na dumulog sa Panginoon sapagkat ang kasagutan sa lahat ng ating pinagdadaanan ay walang iba kundi ang panalangin sa Panginoon. Yan ang beauty po ng pamilya ng Diyos. No po? We pray for one another in times of sadness and laughter. Huwag po magsolo, kapatid. Huwag magsulo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magsulo, kapatid. Praise the Lord. Sama-sama po tayo sa ups and downs ng buhay through prayer. Ang buhay Kristiyano po, para pong roller coaster rides yan. Merong pong ups, merong downs, merong pong loops na hindi mo akalain, hindi mo inaasahan, merong pong pagbagal, merong pagbilis. Yan ang buhay. It's always combination of two. Laging may lungkot, meron din namang saya. Minsan hindi mo maintindihan yung ikot ng buhay. Maraming dumarating na hindi mo maipaliwanag, hindi mo inaasahan. Minsan nasa taas ka, minsan naman down na down ka. Yung emosyon mo, minsan napakasaya, minsan naman naandoon sa ibaba. Ganun pa man, kahit dumaraan tayo, ano pa mang sitwasyon, lagi po nating isipin na kasama po natin yung ating mga kapatid sa roller coaster rides na ito ng buhay. Hindi ka po nag-iisa sa biyaheng ito. Hindi lang ikaw ang dumaraan sa pinagdadaanan mo ngayon. Ang mahalaga at dapat mo laging isipin, mayroon kang kapatid na kasama, higit sa lahat, kasama mo ang Diyos. Siya ang may control ng bawat rides natin sa buhay na ito. Kaya, just sit back, relax, and enjoy the ride of roller coaster life. Pangalawa, kailan tayo dapat manalangin? Well, we need to pray when we are facing physical challenges. Diba? Doon sa verse 14 to 15, ganito ang nakalagay. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Yung salita pong sick dito, sa Greek word po, ay nangangahulugang without strength. Okay? Ibig sabihin, pwede itong kondisyon ng katawan natin na maaaring sobrang nanghina, hindi makakilos, o kaya naman po ay over-fatigue. So, hindi lang po ito yung nauuspital, o kaya naman may sipon, o kaya may ubo na trangkaso. Kaya nga po ay nararamdaman ng isang tao na siya ay masama ang pakiramdam. Hindi lang po yun. Pero yung description po, dito sa ginamit po ni James, yung description po niya dito ay isang seryosong sakit. Hindi na magagawang mapagaling pa or hindi na magawa ng tao na makapagtrabaho pa. Ito'y sakit na maaaring maghatid ng kamatayan. Yung term na ginamit po dito ni James. Yung paglalarawan po ni Santiago dito ay katulad ng taong hindi na makakagalaw, unable to work, unable to get up. It's the same word describing Lazarus' condition. When Lazarus got sick, he died, diba? This is the same word that described Dorcas, and Dorcas died, diba? The same word that describes the man at the pool of Bethesda who sat there for years and years at wala ho siyang sapat na lakas
para siya'y tumayo at pumunta doon sa Pool of Bethesda. Ang sinasabi po ni James dito ay isang matinding karamdaman kung saan hindi na kayang lunasan ng mga doktor, as I have said a while ago. Ang mga elders daw po ng church, dapat ipanalangin ang taong may sakit at pahiran ng langis ayon sa kalooban ng Diyos, gagaling daw po ang may sakit. Sa panahong ito, marami tayong napapanood na mga nagpapagaling na ginagawa ng iba't ibang sekta. They pray and claim that they can heal people. Ito pong ibibigay kong ilan ay hindi naman po para atakihin ang kanilang paniniwala, kundi nais ko lang pong ihambing doon sa sinabi ni James. Una, meron pong mga tinatawag na mga sensationalist. Sila po yung makikita natin na nananalangin sa mga may sakit sa harap po ng camera, no? At sa isang napakalaking crusades, no, na pinapalabas sa mga telebisyon. Ito po yung gawaing loaded with emotional music that will drive you, to what we call high voltage of emotion. At pagkatapos, pinalalapit po sa harapan ang may sakit, tapos tatanungin nila, naramdaman mo ba yung init? Aba, of course po. Paano hindi mararamdaman yung init? Ang lakas ng sikat, ang lakas ng tama ng tinatawag po nating spotlight sa iyo. At sa dami ng tao doon, talagang mararamdaman mo yung init. Di po baga? So, sasagot po yung tinatanong ng yes. Ikaw ba naman yung tamaan ng spotlights, di ba? Sa gitna ng napakaraming tao, ba, talaga namang napakainit noon. But, the TV evangelist will say, dumadaloy na ang kagalingan sa iyo. Then, papatungan po ng kamay, sabay tulak, then tutumba yung ipinagpray, then meron pong sasalo, aalalay sa kanya na natumba, aalalayan po siya, itatayo at idideklara, you're healed in the name of Jesus. There is what we call psychological motivation in all of this, mga kapatid. Kaya be careful of this, Be discerning, maging matalino ho tayo. Pag binalikan natin yung times po ni Jesus, hindi ganito ang pagpapagaling niya. Jesus never manipulated people. He never used them for a what we call show. He always cared about their needs more than he did about making an impression of the crowds. He healed people quietly. Siguro may mga magsasabi, Pastor, paano kung gumaling ka nga? Halimbawa, naando ka sa crusade. Halimbawa, gumaling ka nga. Hindi naman po ibig sabihin, mga kapatid, na gumaling ka, sa Diyos na agad yon. Di ba? Kung matatandaan niyo po, si Moses gumawa ng himala sa harap ni Faraon. Di po ba? Anong ginawa niya? Yung kanyang tungkod, ginawa niyang ahas. Nung nakita ng mga salamangkero ni Faraon, ang himalang ginawa ni Moses, ginawa din po nila. Ginawa din po nila. Yung mga tungkod po nila, naging ahas din. Pero dinaig ni Moses. Bakit? Kasi yung mga ahas na ginawa nila, kinain lang po noong ahas na ginawa ni Moses. Ang point po ay ito, hindi lahat ng himala ay sa Diyos. Kahit pa yan ay ginawa sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin sa Diyos yan. Kaya nga sabi ni Jesus dun sa Matthew chapter 7, many will come in that day and say, Lord, Lord, didn't we do many miracles in your name? Jesus will say, I didn't even know you. Lumayo kayo sa akin. Okay, pangalawa, meron naman pong mga tinatawag na confessionalist. Sila naman po yung naniniwala na lahat ng may sakit ay gagaling basta't nag-declare ka ng kagalingan. Kasi nga, sa kanila, ang paniniwala nila, it's always God's will for everybody to be healed. Ito yung mga grupo na tinatawag na name it and claim it group. Basta't hiningi mo, angkinin mo na. Sila yung nagtuturo ng declare it and you will have it. So kung nag-declare ka na magkaroon ka ng bagong kotse ngayong December, claim it daw. Ang sabi nila, magkakaroon ka sa December. So halimbawa, pag may sakit ka, sabihin nila, naku, resulta kasi yan ng mga pagkakasala mo sa Diyos. At kailangan mo lamang manalangin, declare it, nagagaling ka. Claim your healing and God will heal you. Pag hindi ka gumaling,
ang sasabihin po nila, you're not healed because your lack of faith. Sakit naman po noon. Sino ba naman pong tao ang may sakit na hindi niya ibibigay yung kanyang buong pagtitiwala sa Diyos? Diba? Ang problem po dito, nagkakaroon lagi ng guilt. No? Yung isang tao, isang mananampalataya, na baka kaya hindi siya gumagaling, kulang siya sa pananalig. This is a false doctrine. And since this is a false doctrine, nagbibigay ito ng false guilt sa atin. Tingin nyo ba magiging masaya kayo kung laging pakiramdam nyo, kaya hindi kayo gumagaling dahil kulang kayo sa pananampalataya? Tingin nyo mag-i-enjoy kayo sa relationship nyo kay Lord pagka ganon? Pag ang naging batayan po natin ay itong ganitong patakaran, hindi na po kahit kailan magiging enjoyable yung relationship natin kay Lord kasi pakiramdam mo, lagi ka na lang may kulang. Lagi mong susumbatan yung sarili mo. Sabi po ng Bible, it is always according to His will. Diba? Bagamat naroon dapat yung faith natin, no? Hinihingi natin by our faith. Pero dapat isipin po natin yung final results. Yung final outcome niya relies on what we call God's will. Dapat si Lord ang may final say sa mga kahilingan po natin. Hindi yung pag dineclare mo, angkinin mo, at tiyak mapapasayo. Mali po Bakit po? Kasi lumalabas si God parang genie. Your wish is my command. Aba, mali po yun. Hindi na ikaw ang naglilingkod kay Lord. Instead, si Lord na ang naglilingkod sa'yo. Diba? Yan yung grupo kung tawagin ay confessionalist. Meron din naman po mga grupo na tinatawag na dispensationalist. Sila naman po yung mga nagsasabi na ang pagpapagaling daw sa panahon lamang ng New Testament at hindi na raw po umiiral sa panahon natin ngayon. Lalo na napakamoderno na ng panahon natin. Naandyan na yung mga gamot at modern technology when it comes to what we call medicine. Or pagdating sa mediko, advanced na tayo. No? Kaya sabi nila, wag mo nang hilingin sa panalangin. Ang kailangan kasi, yung bagay na yan ay lumipas na. Ang kailangan kasi ngayon ay yung modernong paggamot. Yan po ang kanilang paniniwala. Kaya lang, ang conflict naman po dito, sa paniniwalang ito, ay yung Hebrews chapter 13, verse 8, kung saan nakalagay doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No? Ako po, naniniwalang hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya yung ginagawa niya na pagpapagaling noon ay maaari pa rin po niyang gawin magpahanggang ngayon. Kaya nga po, hindi po natin pwedeng sabihin na yung kagalingan ay sa time lamang po ng New Testament at hindi na po ngayon. Gaya po ng paniniwala ng grupong ito, mali po na isipin na ang pagpapagaling ni Jesus ay doon lamang sa time na yon. Hanggang ngayon po, God can make miracles, di po ba? Ito naman po, meron din pong tinatawag na rationalist. Sila naman po yung nagsasabi na ang pagkakasakit ng isang tao ay bunga ng pag-iisip niya. Lahat po yun ay nasa isip lamang. May sakit ka kasi yun ang iniisip mo. So, ang sabi po nila, just deny it and you will be okay. Mind over matter. Ito po yung mga Christian Science cult. At iba pa na ganito rin ang paniniwala. Just deny it's happening and it will go away. Okay? At ito po yung huli. Meron naman po tinatawag na realist. Sa tingin ko, dito kabilang si James o si Santiago. Ito po yung paniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling hanggang sa panahong ito, pero hindi lahat ay pinahihintulutan niyang gumaling. So even if we call everyone to pray for our sick brethren, kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Sabi po ni James o ni Santiago, sabi po niya, ipatawag ang mga elders kung merong may physical sickness. Sino ang tatawag? Of course, pwedeng yung household o yung mismong may sakit. Sabi ni James, call the spiritual leaders. Ask them to pray for the sick. Or if you are the one who is sick, ask the elders to pray for you.
Ipinakikita po dito yung pagiging bahagi natin ng isang local church. Bawat mananampalataya nararapat po na mabilang, no ho? O ika nga po ay maging bahagi ng isang local church. Every Christian needs to identify himself with a particular body of believers. Why? Kasi nga sa ganitong pagkakataon na meron kang sakit, tiyak, meron pupuntang elders para manalangin sa iyo. Hindi po tama na tayo po ay kabilang sa floating Christians or mga Kristiyanong lutang o nakalutang. Walang local church membership, walang commitment. Kaya kung saan-saan na lang tinutulak, tinataboy ng hangin, kung saan-saan local church napapadpad, hindi po yun tama. Kaya po sinabi rito, if you are a member of a certain local church and you are sick, no? If you are sick, you call the elders of the church. No? Alam nyo, sa Bible, wala po yung floating Christian sa New Testament. Lahat ng Kristiyano ay ika nga po kabilang sa isang lokal na iglesia. Dahil doon siya maaalagaan, doon siya magagamit, doon siya maipagpe-pray. And later on, doon po siya gagamitin ng Diyos para mag-alaga din sa iba. Sabi ng Bible, again, call the elders. If you are sick or someone is sick in your family, take the initiative to call our elders, no, not just the pastor. Kasi hindi nila malalamang may sakit ka kung hindi ka tatawag o hindi mo ipapaalam sa kanila. Again, yung sakit na sinasabi po dito ni James ay isang seryosong sakit. James says, call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil. You know, brethren, oil is a symbol of the Holy Spirit. Maraming symbol sa Bible, mga kapatid, tulad ng tubig na simbolo ng yung tubig ng bautismo, no? Simbolo ng paglilibing ng ating lumang pagkatao. Tulad ng banal na hapunan, sumisimbolo po sa katawan at dugo ng Panginoon, no? Bagamat yung oil po, simbolo ng banal na spirito, ayon sa Bible, meron pong ibang mga Bible scholars na ini-interpret po nila at naniniwala na ito rin pong oil na ito noong panahon na yon ang pinakamabisang gamot na ginagamit nila for what we call massage therapy. Kung matatandaan niyo po yung Good Samaritan, di po ba? Noong nakita po niya yung isang biktima sa tabi ng kalye, kanya po itong pinahiran ng langis, pati yung mga sugat po nito. Binendahan. So makikita natin na nung time na yon, oil was used for medicinal purposes. But I believe, the emphasis here, na pinupunto ni James, yung anointing, it was a symbolic value of the Holy Spirit, an aid to what we call faith. Naalala niyo po ba yung bulag na pinagaling ng Panginoon? Ang ginawa ng Panginoon, that time, siya po ay dumura sa lupa, gumawa siya ng putik, pinahid sa mada. Hindi naman po talaga yung putik ang nagpagaling kundi ang Panginoon. But it was simply an aid to faith for the blind who was going to believe. So nais ko pong puntuhin na dapat ang emphasis po natin is on the power of prayer, not on the power of oil. It was just a symbol to be used. Tuloy po natin. Sabi po ni James, ay pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. It says, in the name of the Lord. We have to keep in mind that God is the healer. Hindi po yung tao. Kung minsan naisip po natin yung tao ang nagpapagaling. Hindi po yung tao, hindi po yung pastor. Ang sabi po rito, the credit should always be in the name because it carries the character of God. Lahat ng pagpapagaling na gagawin ng Diyos ay batay sa kanyang karakter. Ano ang resulta? When we pray in the name of the Lord, and the prayer offered in faith will make the sick person well, the Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. 3 things will happen. The sick person will be well, the Lord will raise him up, the person will be forgiven if he has sinned. Sabi ng Bible, come to the Lord in prayer when you are facing any emotional situation. Come to the Lord in prayer when you are facing physical challenges. James says, call for the elders or spiritual leaders of the church to pray for you. This is the last.
We need to pray when we are facing spiritual challenges. Verse 16 is very clear. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you will be healed. Noong panahon ng ating Panginoon, kahit po naman maging hanggang ngayon, may naniniwala na lahat ng sakit ay bunga ng mga lihim na kasalanan. At kung sakaling ang kasalanan ay ihingi ng tawad, pero meron pa ring sakit yung tao sa kabila na humingi siya ng tawad, ibig sabihin daw po noon, meron pa rin siyang kasalanang itinatago. Subalit doon po sa John chapter 9, pag binalikan niyo po, merong lalaking bulag doon na mula pa sa kanyang pagkasilang. Maliwanag po sinabi ng Panginoong Yesus, nung magtanong yung kanyang mga apostol kung sino nagkasala, yung bang bulag o yung mga magulang. Ang sabi ng Panginoon, hindi siya o ang kanyang mga magulang ang nagkasala, kaya siya nabulag. Sabi ng Panginoon, siya ay nabulag upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Obviously po, very unfair yung concept na yung defects o yung sakit ay bunga ng hidden sins. We have to realize that we live in fallen world. At part po ng problema sa mundong ito ay yung hurt and problems. Ganun pa man, maraming katuruan ng Panginoong Yesus na mostly na mga pagkakasakit, talagang ang may kagagawan po ay tayo. Kapag hindi po tayo, nangangalaga sa ating pangangatawan. We don't eat balanced food, we don't eat right, we don't sleep right, we don't exercise right, asahan na po natin, meron itong masamang idudulot sa ating kalusugan. When we don't apply, what we have heard from the Word of God, most likely, it won't do any good to us. Halimbawa po, you have heard, ang sabi ng salita ng Diyos, don't worry about anything, but pray about everything. Yet you worry. You get anxious. Sigurado po, ang resulta nito pwedeng mauwi sa ulcer. Siyempre, walang ibang pwedeng masisi kundi tayo. Dahil tayo po ang may kagagawa noon. Hindi po ang Diyos. Hindi po ang iba. Another example, pag nabuhay ka na punong-puno ka ng sama ng loob, sabi ng mga dalubhasa, hindi raw po na-absorb ng katawan po natin ng tama yung sustansya ng kinakain po natin. Kapag tayo raw po ay punong-puno ng bitterness, at ito'y nauuwi sa pagkakasakit. Kung hindi natin paghahariin ng Diyos sa buhay natin, tiyak ang maghahari po sa atin, sa ating buhay, ay yung pagsuway sa ating Diyos. Ngayon, yung pagsuway na yon ang magdadala sa atin ng karamdaman. Kaya po ang sabi ng talata, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Kapag ang spiritual life natin ay may problema, tiyak apektado ang emosyon at tiyak apektado ang atin pong pangangatawan. When we are spiritually sick or weak, it affects our emotions. When our emotions are weak, it affects our body. It makes us physically sick. Paano tayo gagaling spiritually? Kung meron tayong spiritual sickness or weakness, the answer is confess. Pero kung minsan, ginagawa natin, sa halip na ipahayag, aminin natin, tinatago natin, nilalagyan pa natin ng pangangatuwiran. Kaya sa halip po na tayo po ay gumaling, lalo lang po tayong lumalala. Healing is the outcome of revealing your feelings. Mararanasan po nating lumaya sa ating mga spiritual sickness kung ihahayag po natin sa Diyos. Hindi lang po kay Lord, but we can also reveal them to someone we can trust. Sabi ng salita ng Diyos, confess to each other. Ibig bang sabihin nito, pagtatapat mo to sa buong kapatiran? Sa tingin ko po, depende po sa sitwasyong inaharap natin. Depende kung gaano kalawak, gaano kaliit ang naapektuhan ng ginawa nating pagkakamali. Meaning, kung ito ay personal sin, between one person to another person, then they need to come together to settle it. But if it's a public sin, then we need to apologize to the whole church. Alam nyo, mahalaga po na meron tayong pinagkakatiwalaan ng ating spiritual struggle. Kahit isang tao, na pwede nating mapaghayagan ng pinagdaraanan nating spiritual, kahit isang tao lang po.
Pwedeng yung husband mo, o yung wife mo, o yung pastor mo, pwedeng friend mo sa church. Yung alam mong hindi ka hahatulan, sa halip ikaw ay tatanggapin, ikaw ay mamahalin, ikaw ay tutulungan. Yung hindi ka ichichismis, okay? Sa halip ikaw ay aabutin at laging ipapanalangin. Di ba? Sa panahong punong-puno ka ng alinlangan, mas kailangan mo ng kaibigan. You need somebody to stand and walk you through that time of doubt to that time of faith. Sabi ni James, Christians, confess your sins to each other so that you will be healed. Kaya lalo tayo kung minsan nagkakaroon ng problema, ay dahil hindi natin magawang aminin yung ating pagkakasala. Confess to each other because it's healthy when you have what we call accountability partner. Remember to pray when you are facing different emotional situation. Pray when you are facing physical challenges. Pray when you are having spiritual difficulties. Ulitin ko, anuman ang pinagdaraanan mo sa tatlong aspetong ito ng buhay mo, you ought to pray. Ang panalangin po ang sagot sa lahat ng hinaharap natin sa buhay. Napakagandang pagkakataon ito sa atin upang mailapit natin sa ating Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan. Kapag hindi maganda ang pakiramdam mo, isa lang ang sagot. Panalangin. Ba? Kapag meron kang physical struggle, may sakit ka, okay? Hindi magamot ng doktor, walang sino mang makagamot, isa lang ang sagot, panalangin. Kapag meron kang spiritual weakness, spiritual sickness, meron kang kahinaan, isa lang ang sagot, panalangin. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag tayong titigil manalangin dahil lahat ng sagot sa anumang sitwasyon ng buhay natin ay nasa pakipag-usap natin sa Diyos. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
Salamat po sa awitin. Tayo po ay manalangin. Dakila ka po, Panginoon. Salamat po dahil sa bawat sitwasyon, Panginoon, ng aming buhay, itinuro mo sa amin, isa lang ang sagot. Ang kami ay makipag-usap sa inyo. Minsan, Panginoon, o madalas, kaya lalo kaming nai-stress, lalo kaming nababurden, Panginoon, sa mga pinagdadaanan namin, ay dahil hindi po kami nananalangin. Lord, through the power of your Holy Spirit, tulungan mo po kaming lahat na maging prayerful, lalo sa panahong ito na ang mundo ay punong-puno, Panginoon, ng problema at apektado ho kami bilang mga mananampalataya. Tulungan mo po kaming sumandal sa kapangyarihan ng pakikipag-ugnayan sa inyo. Salamat po sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway na pagpala po kayo ng mga salita ng Diyos. God bless you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever nothing compares to the promise I have in you. Tayo po lahat ay tumayo at tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Upang sa gayon ay magkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama at ating Panginoong Jesucristo. Sumba sa inyo nawa ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. November na po. At ito po ang buwan kung saan tayo po ay sama-samang nagdaraos ng ating Thanksgiving. Sa darating po na November 28, sama-sama po tayong magdaos ng ating online Thanksgiving and Worship Celebration. Ang tema po natin ay The Attitude of Gratitude. Akin pong hinihiling at pinapaalala minsan pa, kindly prepare our birthday offering. And also, let us not forget our traditional lechon manok for our lunch. Sama-sama po tayo sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. God bless you po.